Thank you. Salamat sa mga kabataan na umawi. Ang napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin. Welcome po pala sa lahat. Nagaling po tayong tumayo at manalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito, Panginoon. Pagpalayan mo yung mga anak, Panginoon. Dalangin ko, Lord, bigyan mo kami ng katalinuhan, ang maunawa na yung mga salita ng iyong sumagang ito. At ako, Lord, bilang lingkod mo, samahan mo ako ngayon tulungan at ito'y maipahagi ayon sa iyong kalooban nila. Pagpalayan mo yung mga salita sa umagang ito, Panginoon. At kung mayroon mong may karamdaman, Panginoon, dalangin ko, Lord, na bigyan mo ng kagalingan, Panginoon. At sa ganun, Lord, ay masaya sa pakikinig ng iyong salita. Salamat po, Ama, at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Pagkain ng Panginoon. Kanina ay habang nananalangin ako ay nakapikit habang nananalangin ng opening. Biglang pumalo yung drums. Nagulat ako. Kasi alam ko si Paul na magda-drums. Biglang pumalo. Nakita ko, dyan pala si Dustin. Purihin ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. May reward ka sa Panginoon. Praise God. Tuturuan naman kita mag-drive. Yung matic na. Kasi marunong ka na sa manual eh. Mag-matic na tayo para pag pumunta kayo ng mga isda, puro isda na lang. Yes. So, purihin ng Panginoon. Patuloy po tayong nilaangat ng Diyos pag tayo po nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Hindi po magkukulang ang Panginoon. Wala po na konti. Nakahapon kasi, nung ako'y nagbabasa ng umalis sila pastora, sabi ko, 2 araw na hindi ako nakakain ng saging. Kasi dapat makakain ako ng saging, dapat 1 araw lang ang pagitan. Yung kailangan talaga ng katawan ko kasi medyo, kaya sabi ko tatawag ako. Nung tatamputin ko na yung cellphone, may tumigil na motor, pero hindi ako lumilingon kasi nga nagbabasa ako. Dadamputin ko na tatawag ako kasi nandun sila pastora sa bayan, sa palengke siguro, pagpapabili ako ng saging. Nung isaktong magpapabili ako ng saging, pumatak yun sa akin sa harapan. Nakabahan isa sa sabi ko, Lord, grabe yung katuwaan na nararamdaman ko. Salamat sa Panginoon. Ganun din kanina na nung nakaraan kasi na diba si Dustin hindi nakatuloy. Kahapon, hindi naman ako nag-pray na nag-longing lang ako na ano kaya kung mangyari uli na si Dustin umuwi? Nangyari talaga. Andito siya kanina. Ayan, yung mga dinidesire ng puso natin ay ibinibigay ng Diyos at masusurpresa ka lang sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Alam po ninyo, ang pananalangin po natin, ito po yung pakikipag-usap natin sa Diyos. Pag tayo nananalangin, tayo yung nakikipag-usap sa Panginoon. Pinapahatid natin sa Panginoon yung ating mga kagustuhan. Tayo yung nagpapahatid ng ating mga naisin para sa Panginoon. Pag tayo po ay nananalangin. Ngunit pag tayo nagbabasa, ang Diyos po ang nagsasalita sa atin. Pag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, Diyos po ang nagsasalita sa atin. Kinakausap tayo niya at pinapaalam niya kung ano yung dapat natin ginagawa. Yun po yung, pag nagbabasa tayo, magkaiba po yung pananalangin at nagbabasa. Pag nananalangin tayo, tayo yung tumatawag sa Diyos. Tayo yung may mga gustong sabihin sa Kanya, tayo yung gustong makipag-usap sa Kanya. Pero pag tayo nagbabasa, ang Diyos po ang nagsasalita sa atin. Siya yung nagsasalita sa atin, ano ba yung gusto niyang sabihin, ano yung gusto niyang ipagawa. Naliliwanagan po tayo kasi nakikipag-usap siya sa atin sa kanyang salita. Siya po ang nagsasalita pag tayo po yung nagbabasa. Kaya nga nung panahon na sila, Adan ay nasa Hatinubidi, nung sila nagkasala, tinawag sila ng Panginoon. Adan, nasaan ka na? Diba yung hinahanap sila ng Panginoon. Bilang mga anak, hinahanap tayo lagi ng Panginoon. At kapag tayo nananalangin, nakikipag-usap tayo, hinahanap natin ang presensya ng Panginoon. Pag tayo nagbabasa, may masabi sa Joshua 1:8, basahin ninyo araw at gabi. Dili-diliin ninyo ang aking mga salita.
laging sinasabi ng Panginoon. Kasi ito yung katuparan para matupad yung mga gandang bagay sa buhay mo. Matupad yung kayamanan sa iyo, mabubuting bagay sa iyo, matutupad yun pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Kasi itinuturo ng Diyos sa ating pagbabasa kung ano ang dapat mong gawin. Hindi ikaw ang nagtuturo, kundi siya ang nakikipag-usap sa iyo. Pag tayo po ay patuloy na nagpapatotoo ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, tayo yung pinagmamalaki natin ang Diyos sa buhay natin. Parang isang anak na nagsasabi na, ay, yung tatay ko, binigyan ako ng bahay, binigyan ako ng sasakyan, binigyan ako ng mabait na asawa. Kaya nakikita ng Panginoon ba, napakabait ng anak ko, pinagmamalaki niya yung ginagawa ko sa kanya. Diba? At pag tayo po naman ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon, tinatawag po natin ang pansin ng Diyos. Pag ikaw ay umaawit, nagsasalita ng mga papuri, nag-hallelujah, tumatawag ka sa Panginoon, tinatawag mo yung pansin niya. Kasi para bang sa magulang natin, pag siya ay nakatalikod sa atin, tumatawag ka ng pansin sa Kanya. At humaharap ang Diyos at nakikita niya tayo sa ating ginagawa at pinagpapala tayo ng Panginoon. Kaya sa patuloy natin pagtitiwala sa Panginoon, mayroon pong magandang buhay na ibigay ng Diyos sa atin. Amen. Ay ang ating po pag-aaralan ngayong umaga ay, ang pamagat po nito, ang mga tagapangasiwa sa Iglesia at ang mga tagapaglingkod sa Iglesia. Ano ba yung kaibahan nila? Ano ba ang dapat ginagawa ng naglilingkod tulad namin na tagapangasiwa? At ano ba ang ginagawa dapat ng mga tulad ninyo na naglilingkod sa Iglesia? Bago ko po ito umpisahan, gusto ko lang po munang ipanood yung isang maiksing video. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito isang bagay lang na gusto ko lang sariling kakayanan, sariling galing, sariling kapasidad, sariling talino. Yes, believers sila ni Jesus Christ. Yes, born again sila. Kaya lang yung paglilingkod nila dahil lang sa kanilang sariling kagalingan. Pag gusto mo maglingkod sa Panginoon, tiyakin mo, tinawag ka ng Diyos sa paglilingkod na yan. Bakit? Dahil kung ikaw ay nainganyo lang, dahil ang ganda ng ministry, at ikaw ay marunong sumayaw, o ikaw ay marunong kumanta, at dahil ikaw ay magaling, at sa tingin mo, yung galing mo, magko-contribute para mapaganda ang ministry, time will come, hindi ka magtatagal. Bakit? Dahil kinakailangan ang ministry at ang paglilingkod sa Panginoon ay tinatawag nating divine calling. There should be divine intervention. Dapat ito ay galing sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang paglilingkod po natin sa Diyos ay hindi po ito katang-isip o gawa-gawa lang natin. Ito po ay talagang dapat alam natin sa ating sarili na ang Diyos po ang tumawag sa atin. At mayroon pong tagumpay. Dapat alam natin yung kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Alam natin yung katawagan natin. Kaya ako talagang tinignan ko sa Biblia, ako ba Panginoon ay karapat-dapat na tagapaglingkod mo sa iyong iglesia? Ako ba Panginoon ay talagang nararapat at nakita ko naman sa kanyang mga salita, ang binasihan ko ang salita ng Panginoon sa pagkatawag sa akin at nakita ko naman na lahat ay naaayon sa kanyang salita. Hindi po ito aking kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng Diyos. Kaya sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, sabi niyan, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito, sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. So tayo po, pag matuwid na nagtuturo ng salita ng Panginoon, maliligtas po tayo at pati ang mga nakikinig sa atin. At ang sabi po sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5, ang sabi po dyan, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang mga pananampalataya. Susunod sila sa mga parang sa lato. First Timothy yan po.
1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Maliit. First Timothy. Chapter 3 verse 1. Mali yung kinupyan niya. 2 Timothy yung inano ni Kambal. Kanyang nailagay. Ang sabi po rito sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5, totoo ang pahayag na ito, ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang napintasan, isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong mapigil sa sarili, kagalang-galang bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Dapat hindi siya lasinggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away, at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak, sapagkat paano siya makakapagngasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya. Purihin ang Panginoon. So, ang nakakopya ni Kambal ay 2 Timothy chapter 3 verse 1. Mali po yung kanyang nakopya. Ito po yung tama. Purihin ang Panginoon. Nung tinignan ko ito at pinasa ko, pumasok naman ako sa lahat ng requirements ng Panginoon. Nakita ko na talagang alay naman doon yung lahat ng aking ginagawa. Kaya sabi niya, totoo ang pahayag na ito. Ang sino mang nagnanais na maging tapat, tagapagngasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan, isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Dapat hindi siya lasinggo, hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away, at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala. Dapat siya mahusay na mamahala sa sariling pamilya, ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak, sapagkat paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng hindi ng Diyos kung hindi niya mapapamahalaan ang sarili niyang pamilya. Lahat po ng sinabi dito sa kanyang verse, sa kanyang salita ay pumasok po yung requirements ng Panginoon sa buhay ko. Nakita ko at talagang naramdaman ko na talagang ito ay naipinamumuhay ko. Lahat naman po sa aking mga anak, kasama ng aking mga manugang, naglilingkod sa Panginoon. Lahat po ng sinabi sa Bible ay tinignan ko sa aking sarili sa qualification na binigay ng Panginoon. Pasok po ako doon. Sabi nga ni Pablo, kung kayo ay talagang naglilingkod sa Diyos, mayroon akong ipagmamalaki na talagang ako'y tunay na naglilingkod sa Diyos. Yung katawagan po ng Panginoon, hindi po ito sinabi ko lang, kundi ito po ay yung requirements natin bilang naglilingkod sa Panginoon. Tignan natin kung ito ba ay pasok sa kanyang mga salita. Kaya nga aking mga ipinahayag, gusto ko laging nakatuon sa salita ng Diyos at hindi ililihis. Kasi po yung katotohanan, sabi ng kanyang salita, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kaya kung minsan mayroong masakit na salita ang Panginoon, pero yun po ay tama lang na natin nasa ating matanggap para tayo po ay maituwid. Maibigay ng Panginoon yung dapat na maibigay sa atin na salita para tayo ay magtagumpay sa takbuhin sa mundong ito. Dahil napakarami pong tumatakbo, pero ilan lang po ang nananalo at nagtatagumpay. Purihin ang Panginoon.
Hindi po magkukulang ang Diyos pag tayo po ay namumuhay ayon sa Kanyang salita. Kaya nga ang Kanyang salita ang magpapatutuo sa ating mga buhay, sa ating ginagawa. Kaya kung mapapansin natin kahit na sino, tinitingnan kung sino ang leader nila. Pag tinitingnan ang leader nila, pero ang sabi rin ng salita ng Panginoon, sundin niyo sila, pero huwag niyong gayahin ang kanyang ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya yung mga Parisiyong nagtuturo, sundin niyo ang kanilang tinuturo, pero huwag niyong gagayahin ang kanilang ginagawa. Pero tinignan ko po, sa salita ng Panginoon, Lord, ako ba ay karapat-dapat? Nung tawagin ako ng Panginoon, tinignan ko po yung qualification na talagang nakita ko naman doon na nagagawa ko yung gusto ng Panginoon. Na qualification para ako matanggap doon sa paglilingkod na gusto ng Diyos. Sa pangangasiwa na gusto ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya lagi po ako nakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita para masigit kong maliwanagan kung anong direksyon ang gusto niyang ipagawa sa akin, kung anong direksyon ang dapat kong gawin, at anong dapat kong ginagawa sa mga tagapaglingkod na kasama ko sa Kanyang iglesia. Kasi paano ko kayo madadala sa katotohanan kung ang babasahin ko lang sa inyo yung ayon sa inyong kagustuhan? Marami po ang mga Kristiyano na ang gusto lang marinig ay yung pabor sa kanila. Ayaw nilang marinig yung mga bagay na against sa kanila. Kaya nga ng panahon ni Jehoshaphat at saka yung isang hari, sabi niya, nagtanong siya sa ibang propeta, so sasalakayin ba namin yung mga kalaban niya, sabi ng 400 na propeta na nagsinungaling, salakayin at mananalo kayo. Sabi ni Jehoshaphat, wala na bang ibang propeta dito? At isang propeta lang ang nagsabi na, kayo ay matatalo. Pagkakanya-kanya kayo, mawawasa kayo. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, huwag po tayong lilihis sa salita ng Diyos. Huwag po natin ilalayo ang ating pagkatao sa salita ng Panginoon. Dahil sabi niya, totoo ang pahayag na ito. Ang sino bang nagnanais na maging tagapangasiwa ng iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kung ikaw ay tagapangasiwa ng salita ng Diyos ng iglesia, ang hinahangad mo raw ay naghahangad ka ng mabuting gawain. Naghahangad ka ng mabuting gawain, pero kung hindi ka pasok sa qualification ng Diyos, hindi mo ito magagawa. Darating ang panahon, mawawala ka. Tatanggalin ka kung pinapasok mo lang ang sarili mo para maglingkod sa Panginoon. Kailangan kong maglingkod sa Panginoon. Pero yung qualification sa pamilya mo, sa mga ginagawa mo sa buhay mo, ay hindi naman pasok sa gusto ng Panginoon. Mawawala at mawawala ka. Tatanggalin ka ng Diyos kahit pa nakaposisyon ka na. Tatanggalin ka ng Diyos sa posisyon gusto mo. Kasi hindi ikaw ang nilagay ng Diyos dyan. Kaya sa ating paglilingkod, tsakin po natin, tayo ba'y tinawag ng Panginoon? Tayo ba talaga'y pinili ng Diyos? O ikaw ay naitulak lang? Gaya yung isang kwento na mayroong isang kaharian. Sabi ng mahal na hari, mag-aasawa na yung aking anak na prinsesa, at kung sino ang makatawid doon sa kabila. Meron siyang pagsubok, yung isang ilog, nilagyan ng maraming buhaya. Kung sino makatawid sa kabila, siya ang kapangasawa ng aking mahal na anak na si prinsesa. Umiikot ang mga tao kasi maraming gustong magtangka na tumalon. Dahil sila ay gusto nila ng kalahati ng kaharian mapakanila at maasawa yung anak ng mahal na hari na prinsesa. Maya-maya biglang may tumulapsok na isang tao. Labo-labong lumangoy sa sobrang takot, ang bilis niya, nakaakyat, nakatawid sa kabila. Binuhat ng mahal na hari ang kanyang kamay, tinaas, sabi niya, ito na ang mapapangasawa ng aking anak. Ang sabi ng binata, sandali lang po mahal na hari. Bakit? Hinahanapin ko lang po muna kung sino ang tumulak sa akin. Naitulak lang pala. Tsakin po natin sa ating sarili at sa paglilingkod natin. Baka ikaw ay naitulak lang. Tsakin mo kasi bandang muli, mawawala ka sa gawain na yan. Mawawala ka sa ministry na yan dahil ang puso mo ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Tsakin po natin na tayo hindi naitulak. Tsakin po natin na tayo talaga ay pinili ng Panginoon sa paglilingkod na yan. Tayo inilagay ng Diyos sa paglilingkod na yan. Sigurado po
magtatagumpay at magtatagumpay tayo. Hahanap ang Diyos ng paraan para ikaw ay magawa. Magawa yung gusto niya para sa iyo. Si Pablo po, dati ay siya yung pumapatay ng mga Kristiyano. Pero nung tawagin ng Diyos, sa gitna ng anak, sa lubong niya ang Panginoong Hesus, at nung tinawag siya, pinapunta niya si Ananias, sabi niya, ipag-pray mo, kasi nawalan siya ng paningin, ipag-pray mo, sabi niya Ananias, kilala ko ang taong yan, marami niyang pinapatay ng mga lingkod mo ang Panginoon. Puntahan mo siya dahil siya pinili ko. Pinili ko siya na magiging lingkod ko. Ipakikita ko sa kanya yung mga pighati, mga tiising gagawin niya para sa akin. Sa ating pong paglilingkod, tsakin natin na pinili tayo ng Diyos. Hindi po tayo naitulak. At ang totoong pagpapala, mararanasan po natin sa ating mga buhay. Ang sabi sa to, kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Hindi ko pinagmamalaki ang aking sarili, pinagmamalaki ko ang Diyos dahil ako'y napili ng Panginoon. Amen. Kung titignan ko nga ang aking sarili, hindi ako karapat-dapat at hindi ako pasok sa qualification na binigay ng Panginoon, pero iminarapat ng Diyos na ako ay piliin niya. At salamat sa Panginoon dahil ibinibigay naman ng Panginoon ito sa akin. Ginawa niyang masunurin ang aking mga anak. Kaya pala nung una gusto ko maging anak namin 100. Kasi marami pala talagang ipapagawa ang Panginoon. Eh kung 100, hindi na maghahanap ng tutugtog. Hindi na maghahanap ang Panginoon ng tutugtog na iba pa. 100, pag mga nagyan, tagi 100, ilan na yan? Sobra na 100. Wala ka nang nahanapin pa. Kasi pa nag-asawa sila, 24. Pag-anak ng 12. 12 times 12. Ang dami na yan. Isang kongregasyon na. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Diba? Pwede ka na agad magtayo ng church. Salamat sa Panginoon. Ibinibigay ng Diyos at dapat po ito ay maranasan natin sa buhay natin. Sabi sa verse 3, dapat hindi siya lasinggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Hindi naman ako mahilig makipag-away. Hindi rin ako lasinggo. Hindi rin ako maibigin sa salapi. Ang Diyos lang po ang nagbibigay ng salapi sa atin. Amen. Dapat mahusay siyang mamahala sa sarili niyang pamilya, ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Ito naman po ay talagang nangyayari sa akin. Sa akin para ginagawa sa aking pamilya, lahat naman sila ay sumusunod sa aking sinasabi. At sabi po sa 5, sapagkat paano siya makakapamahasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya. Paano ko sasabihin sa inyo na ayusin niyo ang inyong pamilya, maging maayos kayo, dapat kayong manalangin sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon. Kung ang pamilya ko'y wasak at hindi nagkakaisang naglilingkod sa Diyos, pwede ba ako magsalita sa unahang ito ng mga bagay na yan? Hindi po pwede. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, dapat ito ka kung ikaw ay maglilingkod sa akin. Hindi rin ako pwede magsalita ng pagpapala kung ako hindi pinagpapala ng Diyos. Sa buhay po natin, tingnan natin kung ikaw ay pinili ng Panginoon, makikita mo pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, napasok sa qualification ng Diyos ang pamumuhay mo at ang iyong tinatahak na mundo. Pili ka makapagsalita sa harapan ng mga tao kasi ito ay nagagawa mo at tinutulungan ka ng Diyos. Paano ka magiging effective na tagapangasiwa kung ang anak mo ay lasinggo, ang anak mo hindi mo kasama sa paglilingkod, ang anak mo hindi mo madala sa church? Anong sasabihin ng tao sa iyo pag lumapit ka sa isang tao, mag-church ka? Piling iba to sa iyo, yung anak mo nga kahapon lang kainuman ko.
Paano mo yun? Paano mo ipahahayag ang salita ng Diyos? Kaya kung po'y patuloy na lumuluhod sa Panginoon, umiiyak, Lord, salamat Panginoon, dahil ginawa mo sa akin ang bagay na ito, na kaya kong magsalita sa harapan ng tao, dahil binigyan mo ako ng mabubuting anak, mabubuting manugang, mga apo na handang sumunod. Na isang araw, alam ko, mataas ang kanilang posisyon. Nagtsatsakan si Pastor Sam kahapon. Sabi niya, Pastor, kaya na ba ni Paul magturo sa Bible School ng subject para sa English subject? Si Paul pala ang kanilang napupuso ang magturo. Sabi ko, Pastor, alanganin pa baka mga pangatlong kimo kaya nila niya. Kasi pagbubukas ng Bible School, kasama siya sa magtuturo. Wow. Salamat sa Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos. Amen. Hindi natin alam, isang araw piniprepare ng Diyos na si Prince pala ay piling maging isang presidente ng Foursquare Church. Kaya pag tayo po'y nagpatuloy sa Panginoon, yung mga anak natin na maliliit, sila yung magiging higher. Sila yung magiging matataas na posisyon sa gawain ng Diyos. Kasi nakita sa atin kung paano tayo nabuhay at naglingkod sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, di ba? Naalala ko tuloy yung biyanan ko, yung tatay ni Pastora. Pag kami magkasama noon, gumagawa kami dyan sa may, sabi niya, Brad, pagtawag sa amin, Brad, di ba ka talaga, ang galing mo. Magaling yun eh. Ang galing mo. Dan, kaya mo Dan. Eh, kaya ko raw yun. Eh, ikaw naman, medyo nagpapasiklap din. Kaya mo. Sabi ko tayo, gutom na. Wala pang tanghali, alas 2 na. Piyara Dan, walang problema yan. Sabi niya, masanay kang magutom kasi darating ang panahon ng tagutom. Nagkasakit at rubi ako sa tayo. Talagang hindi po basta. No? Talagang purihin ang Panginoon, pero bilib ako sa Kanya. Sakit yung tiyan ko, hindi ako pinakain. Pinag-pray lang muna ako. Talagang gumaling din ako. At pag siya ay pumupunta noon sa amin, tuwing Miyerkules, ako ang sinasama niya. At natutuwa ako, lagi niya pinakikilala. Manugang ko yan. Dan, asawa yung Birna. Di ba? So karangalan sa atin na ikaw ay pinagmamalaki ng biyanay mo. Sa totoo lang siya nagdala sa akin sa gawain ng Panginoon. Nakakatuwa. At sabi niya sa akin, hindi niya sinabi sa akin na magtrabaho ako. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, Dan, anak ko si Berna. Dan, masipag Dan. Bubuhayin ka Dan. Hindi niya sinabing magtrabaho ka. Sa ikabubuhay ninyo. Diba? Hindi niya sinasabi magtrabaho ako. Basta sabi niya, Dan si Berna, sabi niya, Dan, masipag na bata. Bubuhayin ka, Dan. Hindi ko talaga malimutan. Sabi ko, ang bihira ng tatay niya, hindi na ako pala pagtatrabaho. Ganun, sabi ko, grabe. Masayahin siyang kasama at padating sa paglilingkod. Talagang inani rin nila. At salamat sa Panginoon dahil ako ay nasama sa pag-ani ng kabutihan ng Diyos. Basta yun ay may gawain sa ako ang isasama naman. Bihis ka na. Tabit ka na ganun. Ay, arang ka, hindi ka makatanggi. Tabit. Pero, kada makausap niya, nasabi niya, danating manuga, asawa yung Birna. Kapurihin ng Panginoon. Na talaga po, ang Diyos po. Hindi ko alam na ako pala prepare na ng Diyos ng mga time na yun. Ako pala ay tinitingnan na ng Panginoon na ito ay gagamitin ko. Kaya dapat mamuhay. Kung noong palang pinamumuhay na ako ng maayos ng Panginoon. Dahil umpisa nun talagang tumigil na ako sa pag-inom. Ginampanan ko na yun dapat na yun pala ay utay-utay na akong iniladala ng Panginoon doon sa ministry na gusto niyang ipalagay sa akin. Amen. At nung dumating na nga itong pagkakataon ito, pumasok ako doon sa qualification na hinihingi ng Diyos. Ay sabi ko, salamat Panginoon, hindi ka nagkamali. Dahil pag ang Diyos po ang pumili, aayusin po tayo. Amen. Si Pablo po ay napaka-taong
Suwaili, hindi lang Suwaili, talagang pinapatay niya yung mga Kristiyano ng time na yun. Dinadala niya, ginagapos, pinabibilanggo. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, siya po ay naglingkod. Pag tayo po'y pinili ng Panginoon, siya rin po ang gagawa ng paraan. Para ikaw ay maging mabuting tao, para ikaw ay kagamit-gamit sa Kanya. Siya rin po ang gagawa ng paraan, para ikaw ay magamit niya sa tamang pamamaraan. Ngayon po, dadako tayo sa ang mga tagapaglingkod sa iglesia. At kayo po yun, tagapaglingkod sa iglesia. Ano ba yung qualification ng tagapaglingkod sa iglesia? Ano ba yung dapat ginagawa nila? Mayroon ba dapat silang ginagawa? Ano ba ang dapat nilang gawin? Ang sabi po sa chapter 3, verse 8 to 11, ito po yung mga qualification ng paglilingkod sa Panginoon ng tagapaglingkod sa iglesia. Ang sabi po rito, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasinggo, at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating pinahayag, at may malinis na buti. Kailangan subukin muna sila, at kung napatunayan sila'y karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. Sabi niya, subukin muna. Kaya kung minsan nagsusubok din si pastora sa inyo, yun po ay sinasabi ko sa kanila, dapat talagang dumaan. Gayon din naman, ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapalirang puri, mapagtimpi at tapat sa lahat ng bagay. Kaya kung kayo po ay minsan may mga pagsubok na binibigay si pastora, yun po ay part ng pagpili namin. Yun po ay part ng pagpili namin sa mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwede na kami ang masusunod. Dapat po ang Biblia. Dapat po ang salita ng Panginoon. Kailangan ko sinasabi kay pastora, dito tayo magbibase sa salita ng Diyos. Yung hindi susunod sa salita ng Panginoon, wala tayong magagawa kasi tayo ay utusan lang ng Panginoon. Tayo ay taga-prepare lang ng gustong ipagawa ng Panginoon. Hindi tayo pitig lumihis, hindi pwede tayo ang masusunod. Kasi pag tayo ang masusunod, gusto natin lahat ng tao gamitin mo para dumami. Hindi po yun. Ang Panginoon po ang dapat masunod. Ang sabi niya rito, sabi niya po sa verse 8, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat, mangusap, hindi lasinggo, at hindi sakim sa salapi. Hindi naman pili, di ba? Paano ko pipiliin kung lasinggo? Paano kung oras na ng gawain ay may hangover? Ay pinili mo na eh. Siya ngayon yung magsusungli. May hangover. Sino ang tatamaan? Ako ang gagalitan ng Panginoon. Anong klase ka? Pinili mo yan nung may hangover pa. Kumakanta dito, maya-maya, kinakanta na. Iba na. Kasi wala ang presensya ng Diyos. Kasi lasing eh. Lasing sa makamundo at hindi sa presensya ng Panginoon. Kaya po kami nagkakaroon ng pagpipili. Nagkakaroon ng pinagdadaanan. Hindi agad-agad namimili. Hindi ka kaagad-agad papasok. Bakit naman ang tagal ko na dito, hindi pa ako natatawa? Kasi tinitingnan din niya ng Panginoon. Ang Panginoon po nagtuturo sa amin. Siya nagsasabi, anak, pwede siyang gamitin mo. Pwede siyang tagapaglingkod sa aking iglesia. Hindi po kami nagtatakta, hindi kami nagbibigay sa inyo, kundi ang Panginoon. Ang salita po niya ang aming sinusunod, hindi po ang aming sarili. Kung ano pong sinasabi niya sa amin, yun ang aming inilalabas. Pag sinabi ng Panginoon, siya pwede siyang gamitin sa aking iglesia para tagapaglingkod. Kakalabitin po namin at sasabihin namin, mag-prepare ka kasi kailangan ka. Hindi po kami ang masusunod, hindi po kami ang magtatakta ng paggamit sa inyo, kundi ang Diyos po. Kaya kung mayroong napili tapos yung ibang matagal na hindi napili, hindi rin po kami ang dapat ninyong, bakit pastor ang tagal ko na hindi pa? Kasi ang Diyos po ang nagtatakta. Siya po ang nagtatakda, hindi po kami. Sabi po sa verse 9, kailangan sila tapat sa pananampalataya na ating pinahahayag at may malinis na buti. Dapat daw po tapat at mayroong malinis na buti.
Pag malinis po ang ating kaloob-looban, malinis din po ang lalabas dyan. Pag malinis po ang puso natin, malinis ang buti natin, at gusto natin sumunod sa Panginoon, hindi ka babato sa leader mo. Kasi alam ng Diyos. Kaya nakikita po yan. Alam niya ng leader natin. Kasi ang Diyos nakikipag-usap sa atin sa pamagitan ng ating pagbabasa at ng ating pananalangin. Lagi po ang covering natin sa ating mga leader. Kung natatandaan niyo bakit matagumpay si Haring David. Kasi pag si Haring David may hinaharap na laban, laging nakaprant ang kanyang mga tauhan, nakaprant ang kanyang mga leader. Hindi sila makarating kay David, hinaharang agad sila. Ipinagtatanggol nila si Haring David. Ipinagtatanggol nila. Ginagawa nila, pinuprotektahan nila. Tayo po, ikaw ba, sa pamilya mo, pag mayroon bang gusto umatake sa tatay mo, hindi, halimbawa, nagkikwentuhan sa isang lugar na hindi ka kilala, na ikaw ay anak. Ngayon may plano silang, may balak sila sa iyong ama. Hindi mo ba sasabihin sa magulang mo? Ikaw mismo, protektahan mo yung magulang mo. At magsasabi ka, hindi totoo yung sinasabi niyo. Kilala ko ang aking ama. Kilala ko siya. Mabuti siya. Kasi walang ibang nakakakilala sa ama, kundi ang mga anak. At walang nakakakilala sa leader, kundi ang kanyang tagasunod. Kung ikaw ay patuloy na bumabato sa leader mo, hindi ka tagasunod. Hindi ka tinakda ng Diyos. Yun yung sinasabi ko kanina, siguraduhin mong pinili ka ng Diyos. Kasi pag pinili ka ng Diyos, hindi ka talaga babato at hindi ka magkakaroon ng galit sa puso mo, sa leader mo. Kasi alam mo ang pagsunod sa Panginoon. Dahil pinili ka ng Diyos sa gawain niya. Tunay po na ang Panginoon ang pumili sa atin, hindi po tayo ang pumili sa Kanya. At ang sabi po sa atin, kailangan subukin muli. Subukin muna sila. At kung mapatunayan sila'y karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod sa Kanyang iglesia. Subukin daw po, hindi basta-basta, hindi agad-agad. Tayo po ay pumipili ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero ang napakasarap, tayo pong lahat, kayong lahat, pasok sa qualification ng Diyos. At patuloy niya itong aayusin. Kung meron man mga bagay pa na nagiging sagabal, aayusin niya ng Diyos para eksakto pa na doon sa ministry na ibinigay ng Diyos. Ang Diyos po ang mag-aayos. Si Pablo po ay isang maruming tao. Dahil pinili ng Diyos, inayos siya ng Diyos. Pero, nung inayos siya ng Panginoon, patuloy siyang sumunod. At alam niyo yung pinagdaanan ni Pablo. 5 bisis inagupit, ikinulong, pero hindi tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Yun po ang tunay na pinili ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pag tunay kang pinili ng Diyos, hindi ka tatalikod sa Panginoon. At nung sila'y mabilang ko, nakatalikala ang kanilang mga kamay at paa. Nung sila'y tumawag sa Diyos, natanggal yung talikala, pati kulungan nawasak. Nakalayak lahat. Tandaan ninyo, pag kayo tapat na sumusunod sa Diyos, kung mayroon talikala sa pamilya niyo at sa mga halmahal niyo sa buhay, hindi lang talikala po ang mga matatanggal, pati talikala nila. Lahat sila'y makakalaya at magpupuri sa Diyos. Sasambahin nila ang Panginoon at bubuhos ang pagpapala sa kanilang sambahayan. Hindi po pwedeng magkulang ang Diyos at hindi po pwedeng magkamali ang salita ng Panginoon. Lagi niyong tandaan, pag pinili ka ng Diyos, ipagtatanggol ka niya. Iingatan ka niya. Siya ang gagawa ng paraan kung paano ka niya iingatan. Siya rin ang gagawa ng paraan kung paano ka niya pakakainin. Tandaan ninyo, lahat ng hindi ibinibigay ng Diyos, hindi mo pa yan kailangan ngayon. Kung ano yung tinatanggap nyo ngayon, yun pa lang ang kailangan mo.
Huwag mong hanapin yung kailangan mo sa susunod na taon dahil hindi pa yan ibibigay ng Diyos ngayong 2025. Ang ibibigay niya ngayon yung kailangan. Pag hindi ibinigay ng Diyos, alam ng Diyos, hindi mo pa yan kailangan. Kaya hindi pa niya ibinibigay sa iyo. Kasi pag in-advance niya yan, baka aray kang mapahamak. Kasi hindi pa yung panahon para tuloy sa bagay niya. Sa pag-aaral po, hindi ka man agad pagtuturuin kung hindi ka nakapagtapos. May kanya-kanyang panahon, nakatakda po yung pagbabalag ng Diyos sa atin. Yun lagi niyong ilalagay sa isip niyo, hindi kayo pinili ng Diyos para parusahan. Pinili kayo ng Diyos para pagpalain. Amen. Iingatan kayo ng Panginoon. At ang sabi niya sa 11, kayo din naman, ang kanilang mga asawa ay dapat maging magalang, kagalang-galang, hindi mapanirang puri, mapagtimpi, at tapat sa lahat ng mga bagay. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, pati po pamilya mo, inaayos ng Diyos. Amen. Yung asawa mo, binibigyan ng Panginoon ng pag-aayos sa kanyang sarili. Talagang nalalagay din siya sa tama. Maging babae man o lalaki man. Kung ikaw babae naglilingkod, yung asawa mo aayusin niya ng Diyos. Gagawin niyang karapat-dapat ng Panginoon. Kasi naglilingkod ka sa Kanya. Yun ang maglilinis sa Kanyang pagkatao, yung pananampalataya mo sa Diyos. Dadalo yun sa kanila. Mararamdaman nila yun. At sa bandang huli, kasama mo na silang naglilingkod sa Diyos. Aayusin niya ng Panginoon. Hindi ka ipaihiya ng Diyos. Kailanman hindi magkakamali ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Salamat po sa kanyang mga salita sa umagang ito. Alam po tayong lahat naghahanap ng tunay na paglilingkod sa atin ng Panginoon. Tinitingnan ng Diyos, ito bang anak ko ay talagang tunay na naglilingkod sa akin. At pag pinili ka ng Panginoon, huwag ka mag-alala sa mga bagay na kailangan. Ibibigay yan ng Diyos sa iyo sa paglilingkod mo sa Kanya. Salamat sa Kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po Ama sa iyong mga salita sa umaga nito, Panginoon. Bigyan mo Lord ito ng buhay sa aming mga pagkatao, Panginoon. Bilang mga pinili mo, Panginoon, na tagapangasiwa at tagapaglingkod sa lugar na ito, Ama. Dalangin ko Lord, gabayan mo sila, Panginoon. Gabayan mo kaming lahat, Father God. Magawa po namin ang iyong pinagagawa sa aming Panginoon. Salamat Lord sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin naman. Kaya Lord, lahat po ng aming kahilingan naman, sa inyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Bigyan po kami, Panginoon, ng tapang, Panginoon, sa paglilingkod namin, Lord. Bigyan po kami ng tibay, Panginoon. Bigyan po kami ng pusong tapat, Panginoon. Pusong masunurin sa paglilingkod sa inyo. Lord, salamat po ako. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.